Familiar po kayo siguro sa mga inikukumpara dito sa Taisdupol at grupo na nasa ibang bansa na merong ganito din kasuotan. So ano yung masasabi nyo doon? Yes, we are aware, especially now in the time of social media. So it is different from that white supremacist group na founded in the United States. Kasi sa kanila, nagsusuot sila ng ganitong kasuotan para maghasik ng violence. Pero iba yung ginagawa ng penitentes natin. So mula sa Manila ay dali-dali naman kami nag-travel papunta dito sa bahaging ito ng Pilipinas kung saan ay masasaksihan natin ang isa sa mga pinaka-kakaibang tradisyon pagdating sa Holy Week. Ginagawa kasi sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas yung sinakulo at nakita na natin kung paano yung ganitong palabas o proseso. So dito, maliban sa sinakulo ay meron ding isang tradisyon na talaga namang usap-usapan sa social media dahil nga sa kakaibang mga kasuotan, kakaibang pamamaraan para magpenitensya. Ngayon, nandito po tayo sa sentro nitong bayan ng Palo, Leyte at makikita po natin dito sa ating gilid at dito yung ilan sa mga lugar na pinupuntahan sa mga ganitong araw, Holy Week, lalo na pag Biyernes Santo. Ngayon nga pala, meron po tayong espesyal na bisita na galing pa sa Davao City. Tulad natin, interesado din siyang malaman kung ano nga ba yung storya ng mga penitentes at kung ano yung ginagawa nila tuwing Holy Week, lalo na pag Biyernes Santo. Ito nga pala si Commander Daot. Kumusta naman yung experience mo dito sa Leyte? Okay lang. Gusto na gusto ko sa Leyte at sasama. Pero bakit nagka-interest kang i-cover? Kasi ibang-iba yung penitentes dito. Ibang-iba. Mula doon sa Palo Cathedral ay maglalakad lamang tayo ng ilang metro papunta dito sa bungad o sa paanan nitong bundok na inakyat dito sa Palo. So, makikita po natin dito na marami na rin yung mga taong nakakyat na doon sa taas at nakababa na dito. Eto, si Commander Daot, bagamat maraming beses na siyang nakapunta dito sa Leyte, makailang beses na siyang nakadaan dito sa Palo. Pero first time niyang akyatin etong Ginhangdan Hill. First time. Kaya hindi niya alam masyado yung storya nitong bundok at kung bakit inakyat to ng ganito kadaming tao. So nitong mga nakaraang araw ay inakyat natin yung isang bulkan doon sa may Cagayan Province. Buti na lang na exercise tayo doon. Dito hindi tayo nabigla sa mga ganitong akyatan. Medyo nakakapagod pero... Hello! Dati, yung pag-akyat dito ay medyo challenging dahil nga sa walang hagdan, walang mga ganitong hawakan. Kaya kung halimbawang uulan, ay talaga namang madulas. Pero ngayon, napakadali nang umakyat dito. Mapabata, matandaman, ay nakakaakyat na. Papunta doon sa cross. Nakita nyo naman kung gaano kadami yung tao. So mula doon sa baba, paakyat dito ay kailangan lang nating humakbang ng mahigit sa 522 steps papunta dito sa cross. Dahil nga sa ganyang bilang ng hakbang kaya natawag din itong Ginhangdan Hill bilang Hill 522. Quick visit lang po yung ginawa natin dito sa taas nitong Ginhangdan Hill kasi gusto ko lang makita kung ano yung mga pinagbago netong burol at kung gaano kadami yung tao na naakyat ngayon dito. Yan. Mula naman dito sa taas ay pupuntahan natin yung Palo Cathedral kasi unti-unti nang dumadami yung mga Taisdupol. Tingnan natin kung ano yung ginagawa nilang penitensya. Bakit tinawag silang penitentes?
eksaktong alas 12 na ng tanghali at nagumpisa na yung reenactment ng sinakulo. At maliban sa mga karakter na nandun sa sinakulo, makikita din natin ditong nagkalat itong mga penitentes o tais dupol. So, iba-iba yung kulay ng mga suot nila. Merong ganito at meron din mga nakaitim. Grabe. Sobrang dami ng mga penitentes o tais dupol na nandito ngayon sa paligid na itong katedral. Kumusta po yung pakiramdam nyo ngayon? Sa ngayon po is worth it yung penitence ko kasi pinafeel ko yung init ng lalo na yung kalsada. So, mas nahihirapan ka, mas... Mas napifeel ko yung penitence. Baga worth it. Ilang taong ka nang nagtatais dupol? From 2018 until present. Actually, galing po to sa, kumbaga na-adapt ko lang to sa father ko. Then, yung sumunod yung kapatid ko, yung brother-in-law ko, tas ako na ngayon. From my father to pinasa sa amin. So makikita niyo po dito sa bahaging ito ng kalsada na madami yung mga penitentes na nakapwesto o nakaposisyon dito sa gilid. So yung role nila dito sa sinakulo ay sila yung nagko-control sa crowd para maging organized. Tingnan niyo naman kung gaano kadami yung tao na nag-aabang ngayon dito sa reenactment. Kumusta yung pakiramdam na nakasuot ka ng ganito? Okay lang, kasi medyo komportable siya. Komportable Yung tingnan mo. problema yan, siguro. Basa ka na. Basahad. Kami nga na, ito lang yung suot namin. Medyo mahirap nang maglakad, lalo na ganito kainit. Paano pa kaya yung mga ganong tais dupol? So hindi ba mainit sa paa? Init sobra. Pero dahil sa penitensya, okay lang. Walang init-init. Hanggang anong oras kayo magpepenitensya? Hanggang matapos itong yung reenactment, tapos susundan ulit mamaya ng alas 5 ng hapon. Prosesyon naman. Tingnan nyo naman yung suot nila. Sa init ng panahon ay balot na balot yung katawan nila. Tanging yung mga mata lang, yung kamay at yung paa yung expose sa kanila. At kahit na sobrang init ng semento ay yun nga, tinitiis nila para sa ganitong pagsasakripisyo. So dito, malalaman nung nasa Palo Cathedral ka dahil sa ganyang disenyo. Kung ano yung tsura ng kasuotan ng mga penitentes ay parang ganun din. Yung mga disenyo ng tore na itong Palo Cathedral. Tingnan nyo naman, patulis at sa taas ay may cross. Ang word na tais dupol ay kinuha sa itsura ng kasuotan ng ating mga penitentes, especially yung talakbong nila sa kanilang mga muka. So tais, it means yung matulis, and then yung dupol is the blunt, yung palapad. And then it has been an existing tradition dito sa parokya, sa town ng Palo, ever since the Spanish times, no? Pag-umpisa ng missionary work dito sa island of Leyte. It is a common understanding yung mga tais, yung mga married, and then yung dupol sila yung mga single. Pero as time moved on, parang they are not strict with that distinction, pero originally yun talaga yung distinction nila, yung tais yung mga married, and then yung dupol yung mga walang mga asawa. Yung tais dupol is usually seen here in the parish of Palo during Holy Week, especially during Good Friday, kagaya ngayon. Yung ginagawa nila is they facilitate the order, the activities, liturgical and cultural activities dito sa town ng Palo. And then they help in carrying the images of the saints during the procession. Yung nagbubuhat ng mga andas at saka nagtutulak ng mga karo, and then also to facilitate order sa mga tao para sa mga activities dito sa parokya.
Nakita din namin kanina na nag-iikot-ikot sila sa ibabang barangay, nagpupunta sa mga kabahayan. Ano po yung ginagawa nila doon? They would usually do that in the morning of Good Friday. So ginagawa nila is they are asking for donations from the people to support the programs and then the activities ng Palo Penitentes. So, sino-sino po ba yung pwedeng maging testdupol? According to the group, no, they start recruiting pwede sumali at the age of 18. And then it also welcomes people from different walks of life. Kahit hindi mga taga-Palo, welcome. Meron din kahit hindi taga-Palo who wants to join. Pero mostly, these are groups from the town of Palo. They are originally organized in the year 1894 because there was an existing group already here in the town of Palo who do penance, yung mga penitentes. But they do it in a different way. Yung paraan na parang discouraged by the church ngayon. Yung nila yung sarili nila and they flag. And then that is one way of encouraging these people to divert and to really channel their way of sharing the suffering of Christ according to the mandate sa turo ng simbahan. So kaya inintroduce yung Taisdapol na instead of doing yourselves, there's another way of doing it na mas accepted sa pananampalataya at sa pamamaraan ng simbahan. By that, they become useful in the liturgical celebrations and the traditions here in the town. Also, at the same time, offering their sacrifice for the passion and the joining in the suffering of our Lord Jesus Christ. Ito nga pala, yung paulit-ulit na tinatanong ng mga tao sa social media, saan daw ba galing yung idea sa disenyo ng kasuotan ng mga testdupol? It was taken from a design in a Spanish town sa Espanya. Kasi during Holy Week, yung mga tao doon, they have the group of these men who help them also in carrying images during Good Friday and Holy Week processions. And then also, gaya ng sinabi ko kanina, the penance, no? That goes with what they wear, kung ano yung sinusuot nila. Familiar po kayo siguro sa mga inikukumpara dito sa Taisdupol at sa mga ibang grupo na nasa ibang bansa na merong ganito ding kasuotan. So ano yung masasabi nyo doon? Yes, we are aware, especially now in the time of social media. People can easily upload and people can easily speak what they want know without first verifying the source. So it is different from that white supremacist group na founded in the United States. Kasi sa kanila, nagsusuot sila ng ganitong kasuotan para maghasik ng lens because they believe that the white-colored race is the supreme one. Pero iba yung ginagawa ng penitentes natin. They cover themselves, not an excuse to do violence, but they cover themselves in imitation and sharing in the suffering na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so iba-iba man yung pamamaraan, iba't iba man yung kasuotan ng mga Katolikong deboto sa kung paano nilang ginagawa yung kanilang pagsasakripisyo tuwing Semana Santa, lalo na sa Biyernes Santo. Ang pinaka-importante talaga sa mga ganitong kaganapan ay yung pag-alala sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo.